Hello, magandang umaga. Bago tayo matulog, tirahin muna natin itong bagong issue. Sige. Dala niya yung sombrero niya. Ito na gusto ko sa yung red kanina. Okay. Ito. Naka-red ka kanina. Naka-live na ako. Naka-live pa rin mo? Anyway, ang ating pag-usapan ngayon ay pagtatagumpay kaya si Trillanes na tsaka si Congressman Pino sa pagkaso laban kay Duterte pulong? Hindi. Kasi ang kakasuhan niya daw, yung 51 billion daw na proyekto. Ngayon, ipapakita ko po ang proyekto ni Karang ganda-ganda ng flood control sa Davao City. Sana magaya sa Metro Manila. Baka mapapahiya lang kayo, Mr. Trillanes. Ha? Ito, pakinggan muna natin ang akusasyon ni Trillanes. Bahala kayo, tingnan muna natin. Pakita muna natin ang akusasyon ng mga... Si Trillanes kasi walang ibang ginagawa to, kaya na, dati magaling siya. Ngayon, puro kasi sinungaling ang ginagawa. Sabi ng anak ng wetching. May budget ka ata dyan tuwing pupunta ka sa ICC eh. Yan ang nakikita ko. Ito, pakinggan natin. Pakinggan muna natin ang akusasyon ni Trillanes. Ito po. Yan. Ito, si Trillanes nag-akusa. Peso insertions umano. Sir, baka pwede niyo po kaming konting i-refresh, ano? Can you expound sa amin itong 51 billion peso insertions umano ni Congressman Paulo Duterte? Sa isang hearing po sa House of Representatives noong September pa? Kinonfirm ni Yumaong Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertions si Paulo Duterte from 2020 to 2022. So, maliwanag na yung statement niyan at na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding years na yon. Ang tanong ngayon dyan, ikaw ba, Trillanes, nagbabasa ka ba? Nanonood ka ba? Matagal nang inamin niya na totoo yan eh. Hindi na dapat yan bagong balita na inamin ni Cabral. Matagal na sinabi ni Juan na may project siya. Yan po yan. Ngayon, itong aking statement kanina, in light of itong mga issues dito sa ICI, ito yung pinakamalaking halaga na involved sa corruption diyan sa infrastructure na yan. Di ba yun ang purpose nila ng kanilang creation? Is imbestigahan. Pero itong si Paulo Duterte, nung pinatawag nila sa hearing, hindi sumipot. Tapos gano'n na lang. Parang wala na. Parang quits na lang. So anong klaseng investigative body yan? Ngayon, sa kasalukuyan, ako, in my private capacity, nagkakandak ako ng investigation against Paulo Duterte at yung 51 billion na yan. Yes. Aba, marami kang pera, mag-investigasyon punta ka ng Davao. Saka kumuha ng pamasahe mo, Trillanes. Kaya ko nga, ginagawa ko nga eh. Pero I'm going out of my way. Wala naman ako mandato. But as a private citizen, I have a right. Pero itong nakamandato na ito, hindi nila ginagawa yon. Kumbaga sinasabi niyo po na kung kayo nga kaya niyong gawin, bakit yung ICI na may mandato, ba't hindi nila gawin? So should we expect you, Senator Sani, to file charges against Paulo Duterte in the coming days kung matatapos niyo po itong sinasagawa ninyong personal na effort para mag-investigate? Yes, sa January natin ipa-file ito. So pinapaspasan na namin to. Marami kasi ito eh. At ito, ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. Sinabi niya 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Ngayon, titignan natin. Alam nyo, itong DPWH, yung mga inspektor ng ICI, ang dami, pati PNP, AFP, wala man lang sumilip dun sa distrito ni Pulong Duterte. Sino? Kaya na may kasalanan ko, walang sumilip. Di ba inutos naman ni Bongbong Marcos na silipin ng lahat?
What Yun do you yung mahiwaga dito. What do you think is the reason behind that, Senator Trillanes? Is either takot Mhm. or kakampi nila. Okay. Military inutusan, kakampi. Military ka, nagaling eh. Ano ka ba, bobo ka ba? Nabanggit niyo Diba? po unang-una na of course si Yusek Cabral ang nag-expose itong 51 billion pesos. Now that she's dead, sa tingin niyo po ba ay hihina yung posibleng ebidensya na magtuturo dito kay Representative Duterte sa mga Hindi naman problema yun. Mga tanong mo kasi ikaw na taga-media, inamin na nga yan eh. Hindi na dapat tinatanong kung totoo o hindi. anomalyang binabanggit po ninyo? Walang anomalya. Hindi po kasi kinonfirm lang naman ni Yusek Cabral yung nasa records na. Kasi nasa Kinonfirm niya sa record sa may 51 billion para sa kanyang proyekto. Wala siyang sinabi na may ginawang masama. records naman eh. Na ito ang ni-request niya ni Pulong Duterte, total yan for the 3 years, 51 billion. Anong na-request? Naaprubahan na nga yan. Nabubo ka ba? Yon. Mhm. At si Pulong na mismo ang nag-confirm 49 billion daw. Bakit ka pa mag-request? Ikaw na mismo nagsabi na kinonfirma na ni Pulong eh. O, sige, pagbigyan na natin yung 2 billion na yon. Pero siya mismo nag-confirm na nag-insert siya ng 49 billion. Mm-mm. Actually, hindi insert yon. Ikaw, Trillanes, senador ka na. Ni-request. Imagine niyo, ngayon nga, 1 billion, may kaso ka ng malaki, di ba? Itong mga nakulong. Less than 1 billion nga itong mga ito eh. Panay ka kwento. Wala, pare-pare, ulit-ulit. Ito naman si Tinyo. Pakinggan naman natin si Tinyo. Si Tinya. Okay, si Tinyo naman pakinggan natin. Si Tinyo kasi yung ACT teachers kasama ni Franz Castro. Anong kay Tinyo? Yan oh. Hindi ko lang pe-play to kasi i-play ako ng ANC. Ang sinabi niya lang dito is parehas din ni Trillanes ang claim niya na mayroong mga depekto daw. At kung ano mga depekto niya, yung mga sinasabi kini-claim, iba-iba daw sukat. Well, ang dito parang iba-ibang contractor, parang ang gusto mangyari dito piso ang singil, ito sa kabila 2 piso, pareho naman ang haba. Well, if you are not an engineer, ang tendency mo ay pinaparehas mong tingin sa lahat. Kung malambot ang lupa doon sa kabila, di natural na iba yung presyo doon. Kung marami kang kailangan pundasyon, iba yung presyo doon. That I just want to tell you on that to educate you kasi engineer ako. Hindi lahat na kaparehong haba ay kaparehong presyo. Kasi may parte ng lupa na malambot, siyempre iba yung budget preparation doon. May magkukuha ka pa, di ba? Tatabon ka pa ng lupa. Mas mahal yun, kukuha ka pa ng lupa. Ito naman, titingnan naman natin sinasabi ni Pulong na kung daw ay wala siyang tinatago. Pakinggan muna natin bago natin ipresenta yung mga project ni Pulong. Yung mga natapos na. Ito naman sabi ni Pulong. Paulo Duterte. Sa isang press con kahapon, ang Davao City sa usapin ng flood control projects. Yan na ang iginiit ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa isang press con kahapon, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na 80 proyekto sa Davao City 1st District ang nakitaan ng red flags o irregularidad. Mahigit 4 billion pesos pa naman daw ang pondong inilaan sa mga proyekto. Posible raw na merong overpricing. Agad namang bumuelta si Congressman Duterte. Anya, lahat ng proyekto sa Davao at Matina Rivers ay aprobado, sinuri at na-validate ng DPWH at COA. Desperado at ignorante raw ang mga paratang ni Tino. Hamon pa nga ni Pulong, ang imbestigahan ay ang mga proyekto sa Luzon na umano'y tunay na may ghost at substandard. Dagdag pa ni Duterte, tigilan na ang paggamit sa Davao sa mga political drama. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Sabi, tingnan na nga natin ngayon. Ito ba sinabi pa rin sa Billionaire News Channel? Pakinggan muna natin sinabi ni Pulong Duterte.
Alangan naman hindi natin paniwalaan to na parehas ng manitisingin eh. Ni Congressman Paulo Duterte na lahat ng ipinatupad na proyekto sa Davao City mula 2020 hanggang 2022 ay fully accounted for ng DPWH. Nailabas na raw ang katunayan nito nang isa publiko ang listahan ng 49 billion pesos na DPWH projects tugma sa nabanggit na panahon. Ginawa ng kongresista ang paglilinaw matapos makaladkad sa tinaguriang DPWH leaks na hawak ng bilyonaryo news channel. Sa aming unang report, aabot sa mahigit 764 million pesos ang kanyang project request. Muling lilinawin ng BNC, hindi bycam o budget insertions ang laman ng mga dokumento, kundi project requests habang ginagawa ang NEP. Isang bagay na hindi umano dapat pinakikialaman ng mga kongresista ayon mismo sa mga opisyal ng DPWH. Responsibilidad daw kasi At ang ibig sabihin kung request, hindi pa klaro kung naaprubahan o hindi. ito ng mga district engineer at iba pang tauhan ng ahensya. Ngunit sa huli, hinamon ni Duterte ang media na tigilan ang pag-recycle ng umano'y aligasyon at sa halip, tukuyin kung saan talaga napunta ang trilyong-trilyong pisong pondo para sa flood control projects. Yan. So ito na ngayon, tingnan natin isa-isa ang flood control project si Pulong. Ito, tingnan natin ang isa. May marami pa kasi ng ginagawa, hindi pa tapos. Pero marami na rin ang natapos na. Itong isa. Ito, ginagawa pa lang ata ito. Hindi ko alam. Maglakaw ta padulong dito mga kadayo, pero pupunta dito daw tayo magsugod. doon. Pakita ko sa inyo ang among flood control dire sa may Davao River. Yan, kita niyo kayo. Yan. Yan. So, hantod dito na lang sa kan, Davison Road pa kadayo. Kini project. So, taas kayo ni pikas-pikas. Kung makita niyo, tingnan niyo lang. Yan, matibay, oh. Sabi niya, mataas ito, pagkabilaan. Sabi niya, pikas-pikas eh. At tingnan niyo naman ang buhos ng simento. Yan, sulit na sulit. So, dire ay kuwan, Dito, nay tawag ani para sa pag-gate. project monitor. Water gate tani o dawag pikas-pikas nga side. So na diri ay kuan kadayo, mo ni mag-control. Yan, so pikas-pikas. Pikas-pikas, Pikas isa. bilaan. Yan, titingnan niyo among flood control area diri kadayo. So or may gaday. So pwede na to lakaw-lakawan every morning, every hapon. Pwede nyo padyakingan kining area dire sa kilid sa Davao River mga kadayo. Yan, so di kan dire maglakaw ta. Padulong dito sa may Bukana maglalakad tayo o sa may papunta dagat doon o sa sa kabila. Bukana Bridge. Pakita ko lang sa inyo kining Biga Dike dito sa Davao City. So atong balikan, so nakita ninyo akong vlog dati nga Biga Dike. So di kan to sa may Bangkiruan, padulong diri nga sa Magallanes area po. Karon dito sa may sa Ubos, padulong na sa may Bukana, di kan sa mga Fulton Bridge, padulong dito sa. Yan, dito na. So ayan, natadiri sa may yan, gilid Kita mo sa kabila mga bahay, yung hindi ba lang nabahaan dyan? Kita nyo. So, muna mo. So guys, nakauta nya nakalinya ang mga sugat sa tamang lagay. Grabe no. So, ani ni among apa. Yan. Nakapintura. Kumana ni. Nagpintura na sila guys. Yan, Mga kalayo. Bukana Bridge, no? Nagpintura na sila. Morning. Yan, tapos na yan. Punta tayo sa kasunod. Ito naman. Ito naman, another project sa 51 billion. Today's video guys, nandito ako kasama ang aking anak sa Davao Coastal Road. Dahil pinag-iinitan na naman ang mga Duterte, divert to Duterte. Alam niyo naman na binabatikos ngayon ang Administrasyong Marcos dahil sa matinding anomalya sa kanyang flood control
project, no? Na ito ay isa sa kanyang pinagmamalaki nung nakaraang taon, sa kanyang pangalawang taon, no? Pangalawang suna na mga natapos na mga flood control project na 5,500. Hay nako, karamihan pala dito ay ghost project. Kaya ayun, hindi sila papayag, no? Yung mga galit sa Duterte, dapat dawit din. Kaya naman naghuhukay na naman ang issue laban sa mga Duterte. Habang patuloy ang investigasyon ngayon sa anomalya ng flood control scandal under Marcos administration, hindi pwedeng hindi din idadawit ang mga Duterte. Kaya naman hinahanap ngayon ang 51 billion flood control ng Davao City under Congressman Pulong Duterte sa panahon nito ng kanyang ama, former President Rodrigo Rua Duterte. Baka ghost project daw din ito. Baka drawing nga din. O, diba? Kaya hinahanap nila, saan ba ito? May proyekto ba talaga? Kaya naman, tingnan nyo guys, ang Davao Coastal Road. Isa yan sa mga binadgetan, no, sa panahon ni former President Rodrigo Rua Duterte. Makikita natin kung gaano kataas, no, kahaba ang flood control. Ayan. So matibay. Partida pa, napakalinis pa. Kaya naman, kilala ang Davao City, cleanest city in Southeast Asia. Pangalawa sa Singapore o cleanest city naman sa Pilipinas. Mabilisan natin. Mga banal na mga congressman, sila yung binaha sa may... Nako sir ha, ako sa Komisyon Infrastruktura under Congress, pwede ding puntahan ang website Pulong Duterte. Hindi lang kay Kong Pulong o sa Davao City, pwede niyong hanapin din kung saan kayong lungsod o kay kasada ang 17 tulay na kabilang ang partikular na sa pagdating ng flood control. Partida pa, maraming mga upa, ika nga. So, klarong-klaro, kitang-kita nyo, no? FYI guys, simula nung ubo po, mga Duterte, ika nga. Yan. Out na natin yan. Ito naman, kasunod. Sa isang lugar naman ito. Ibang flood control naman ito. O, yan. Yan. O, tingnan nyo. Kasi tinanggal ko ng music. Kasi para makita-kita mo, hindi natibag, oh. Nawala na yan, no? Matibay pa rin ang revetment. Ang dapat sa kabila niya, walang tubig na lang. Makita mo, magkabilaan may mga bahay. Kailangan hindi matabunan ng tubig kung aangat ang tubig. At kailangan ng tubig, ang ilog ay tuloy-tuloy ang daloy. So, yan. Punta naman tayo sa iba. So, ito naman, may vlogger naman dito. Kinuha ko lang ito sa kanilang kwan, si Lino Boy DIY TV. Tingnan natin yan kay DIY TV. Ito yung mga loyal na mga DDS na sinusuportahan si Duterte. Kahit magkainano pa. Bisag magkinaunsa. Ito. Bisag sabihin magkainano pa, may kinaunsa. Kaya siwol, bago siya tatama, Kita mo sibol, oh. babasagin mo na siya ng mga ang tawag ito, water breaker stone. Oh. Yan ano? Buwaan na mo na ng water breaker. So ganito kaganda ang Kita mo ang ganda-ganda ng flood pagkagawa. control projects dito. Oh. Good morning. Oh, yun. Tatak na tayo. So flood control dito. Oh. Nakakaalam, itong flood control namin, sulit yan. May mga hagdan pa yan. Kailangan mag-vlog kayo ng So baha. dito lang ito sa flood control projects namin, may mga hagdanan naisipan natin mag-vlog kahit dito bawal dito. Yan. Tingnan mo naman, ang ganda, walang sira yung revetment.
Pag sa Oriental Pakita natin. Mindoro yan, wasak na. Para makita naman ng taong bayan, makita naman ng taga bandang Maynila no kung gaano katibay itong flood control projects dito sa Davao City. Breaker, Itong mga seawall na to, kita mo nga naman. Oh. Kanya. So pinapakita ko lang, kita flood control projects dito sa matibay. Bayad nila, ayuda ng baha dyan, dati dyan. Na ngayon, talagang kailangan natin ng pagbabago, kundi Ayan, may ka na. Ito na naman, meron pa isa. Ayan, another. Bante. O, eto yung totoong flood control sa Davao. O, tingnan mo ha. O, di ba? O, hindi po ito guni-guni. Ito po ito totoo. O, mga kababayan natin, tingnan mo dyan. Ayan, o. O, di ba? O, nandito po tayo ngayon sa Asico Village. Ha? O, ito, Bante, o. Ito yung totoong flood control. O, tingnan mo. Bienvenido, O, Bante. may mga hagdanan pa. O, yan. O. Nga naman na, binabante, nga nung puro naman ng Davao pag-abot sa flood control projects, guni-guni nga yan mga kasamahan mo. Unsa man dahil niyo? Oh, peke ni. Oh, naako karon sa Asico Bridge. So, unsa din ni dire oh. Oh. Gusto ka ihagbong ta ka dire? Oh, sabi na oh. Oh. Ihulog ka dito. Ang buhaton nimo ipakita nimo ang imong kaugalingong flood control project sa imong distrito. Ayo sige og imbestiga sa Davao kay naa diha ang baha sa Manila, wala dire. Okay? Dami mong grr. So ayun mga kababayan. Yan, bundok na yan, no? Kung ewan ko kung anong establishmento yan, pero nasa bundok na yan, no? Yan, tuktok na yan, paakyat na tayo dyan. Pero at this moment, dito lang muna tayo. So, kitang-kita mga kababayan, ayan. Pakita ko lang sa inyo. Kalsada kung saan tayo pwede makababa o hagdanan. Ano na nasa ano daan dito. Doon. Hindi naman siguro dito. Baka ako'y maligid. Nasa lalim na tayo. Papakita ko lang sa inyo dito. Ayan. Maligid, mag-ikot-ikot. Yan, mga dumi-dumi. Yan. O, dito muna tayo. Mr. Congress. So, ito po ang proyekto po na talagang pinaglaningal ako So, ang mahuhusay na mga congressman. O, Ayan. Ito pa, isa. Sa Davao City, isa pa lamang ito sa mga flood control projects sa Davao City sa pamumuno ng mga Duterte. Ganito kaganda, kaayos at katibay ang pagkakagawa. Nakikita, nararamdaman, tinipid. Napakaganda. Talagang masasabi mong ang mga pondo para sa flood control husay ang isang typical na flood na pwedeng gawing pasyalan. Nag-holding hands, Congress, kahit hindi naman binan. Bawal po kasi dito sa Davao ang magnanakaw at mayroon din pong kahalin tulad nito sa iba pang lugar ng Sub-Saharan Mindanao. Diyan po sa gawin ng lalawigan ng Bukidnon. Naipost na rin ito. Dagdag pa ng apo ni Duterte na si Lance Duterte. Benny Abante, nandito ang ebidensya ng mga proyekto ni Congressman Pulong sa DPWH, Davao City District Engineering Office, na implemented at completed. Matibay, dekalidad at walang gumuho. Maraming proyekto pa ang ginagawa at pilit na tinatapos. Pero ginigipit at ayaw bigyan ng pondo. Kung nakaranas man ng pagbaha ang syudad namin, mabilis lang humupa at di umaabot hanggang leeg. Malinis ang tubig baha. Walang lumalangoy na basura. Mga Davaoeños ang magpapatunay. Di ang isang kagaya mo. Bago ka dumaldal, ipaliwanag mo muna na natalo ka noong eleksyon pero nakapwesto ka pa rin.
mahiya ka naman sa mga taong bumoto sa kalaban mo at mas pinili siya kaysa sa'yo. An open letter to Congressman Benny Abante, Representative Manila 6th District. Dear Congressman Abante, your recent public remarks targeting acting Mayor Sebastian Duterte under the guise of fiscal scrutiny were neither neutral nor credible. If the intention was to raise legitimate questions about the flood control projects in Davao City, then one must wonder why the line of inquiry came laced with insinuation and framed in a way that suggested malice rather than concern. To challenge a local chief executive based on presumed irregularities without evidence and without first seeking data through the proper agencies is not transparency, it is posturing. Suspicious silence on the Okay. vote, perhaps the institution you are using them. Wala nang iba pang rason. Panoorin natin ang buong video. Duterte. At higit sa lahat, nasanay kami na magkaroon ng solusyon, hindi maghanap ng rason. Ay hearing ka na naman. Hindi tinipid. Ano ang inyong opinion? Huwag lang kalimutang i-share. Okay. O, ito pa, meron pa akong isi-share. Isa pa. Ito pa na-vlog ko na, i-vlog i-share ko ulit. Sa yung Clark pa lang, napakaganda ng Clark Airport sa totoo lang, no? So thanks to Tatay Digong, grabe, tabi si Duterte talaga, walang makahig. For your information, ito ay floodway. Ito ay daanan talaga to ng rumaragas ang tubig, baha galing sa kabundukan ng Davao. Ng mga farm troll farm, mga pasahod. Oh, ni Tambaloslos, nila Saldico, nila Bib, yung land, yung altitude, ng kalupaan. At magpagtrabaho kayo ng marangal sana mga gago. Anyway, so ito na. Bigay ng bilyon-bilyong pera during election term. Panginoong Diyos natin, bakit mayang konti? Hupa na. Yeah, may Kita, mga ilaw pa pala ito sa gilid ng basura. Billion kasi. Oo, walang nagkakalipto. Ilan na magaling, mga honest to God this, pero wala eh. Okay. Akala ko, sumagot sa akin siya si Siri. Civil nga. Tapos So, both napakalakas sides ng of ulan. the river, may ilaw. Tingnan nyo. Mga bobo kayo. Yan. Parang diki. Tapos ito, mayroon pang flood control project ng power. Kaya mamamayang Pilipino, no? Doon tayo sa talagang hindi dadami yung natin OFW. Oo. Maraming mananatili sa bayan at dito hirap habulin sa sahod lang na napakaliit lang. Marit na to na porsyon. Ito maganda to dito ha. Para siyang park na din, pwede tambayan, pwede mag-jogging. Doon sa kabila ganun din. Esplanade pa. Esplanade. Meron Saan siyang ka pa? esplanade. Ganda ng gatong proyekto. 51 billion aba. Control project ninyo? Ha? Ganito ba kaastig? Flood control project to ha, hindi to park sana ha, hindi to plaza, pero yan, siyempre, malaking pera yung 51 billion, hindi naman na rin park. Hindi lang to ha, hindi lang to. Huwag mong isipin, ito na yun. Naglalaro mga bata. Pipit, agi. Agi, dadaan. Agi lang to. Agi, dadaan na ako. Di ba? Ganito ba sa lugar nyo? Ganito ba ang ano nyo? Tanungin nyo nga, kita nyo sa Benny Abante, shout out. Sa Maynila, patingin, sa City of Manila, ha, sa iyong distrito. Ganito ba flood control project? Mas maganda pa esplanade dito kasi esplanade ng Pasig River. Billions din, di ba? Billions sa inyong mga proyekto dyan. Pero hindi ganito kaganda. Ito, ilog pa to, ha? Pero talagang hindi to natutuklap ng tubig baha. Kaya beses ng binaha Davao. Walang sira, Pinapunan ng maraming tubig. Kumbaga halos lahat ng tubig sa Wala ko nakita yung sira. Napunta sa Davao. Pero kita nyo naman, hindi pa rin siya natuklap yung namin mga ripraps. Di ba? Nananatili pa rin solid. Di ba? Saka may ilaw. Idiis lang yan. Duterte. Die hard supporter na hanggang ngayon solid pa din. Who never dies, we multiply.
Madilim na dito pero huwag kayo mag-alala, punto lang meron sa Davao. Hindi ghost project ha. Oh. Ito, kinatatakutan ng mga taga Davao ay baka may baka may mga aswang, gano'n, no? Pero wala kang katapatan dito na baka itong cellphone ko na hawak ko ngayon, mahal, may presyo din ito. Pero itong hablutin, pero hindi gano'n ang mga taga Davao. Maana kami sa aming Tatay Digong, maana kami sa aming VP Sara Duterte, maana kami kila Mayor Baste, nagmana kami kila Pulong, nagmana kami sa mga Duterte na hindi kami alam ng mga gamit ng may gamit. Di ba? Hindi kami alam ng mga gamit na pagmamayari ng iba. Ito na yung bukana. Ito na yung pinaka-endpoint. Dagat na yan. Kailan nyo, no? Yung kabila, hindi pa natin napuntahan. Hindi pa natin nakita yun. So, ito na yung pinaka-dulo yata. Open sea. Wala nang ilaw dito. Wala nang ilaw. So, madilim na. Cute na. Wala na. Ito yung dodo. Point. Ilog sapa na yan. Dagat na. Dagat na yan dyan. Dagat na. Di ba? May tulay pa pala sa dulo ng tuwan. Bini Abante, ano masasabi mo dito? Ha? Hindi lang to ha, kabilang pa lang to, pisngi. Oo. Other side lang to ng flood control. Paano pa yung kabila? Maganda rin diyan. Kasi puntahan natin ngayon. Sige ba, no? Anong part na ba to? Part 3? Part 4. Parang part 3 yata. So, yun na. Natoklap yung sa OFW. Yung nga lang, nasa Pampanga. Nagsisinghot. Si Tatay Digong, game na game. Hirap sakripisyo para sa pamilya. Tapos kahit anong pag-sakripisyo, hirap, pakapagod. Wala rin. So, ladies and gentlemen, yan po yung okay, tapos na tayo dyan. Ito naman pinakita natin. Nakalab. Kwento. Sige, panawagan ko. Ito yun, isa pa pang project. Hindi ko lang music. Yan. Pangit pa kasi pag may music saan ba yung yan, ang isang project. Dito. Ito naman, itong inamkin ni Bongbong Marcos. Kakaya niya Bongbong Marcos. Inangkin niya, kanyang proyekto daw ito. Ito, tingnan niyo. Kakahiya talaga si BBM. Nakakahiya. Nangangkin ng proyekto na hindi kanya. Ito pong proyekto papakita ko sa inyo ay ito po yung proyekto na sabi nila ay si BBM ay anti-China. Pero yung project nito binigay ng China ng libre, inaangkin niya. So akala ko anti-China siya. Ito na kaya, sige, tingnan natin ngayon. Sabi naman ito si BBM talaga. Yan Ayan. Dogi ka sa China aid. Domen Velasco. Road kung asa lakip ang Davao River Bukana Bridge. Apan dunay komento si Acting Mayor Baste Duterte kalabot niini. Atong sayro ng katikaran dito pinaagi ni Argil Relator Live. Ngayon sabi niya may komento si Baste Duterte patungkol dito. At pakinggan na si Argil Relator Live. Argil? Sara human ang sobra duha ka tuig nga pag-abli. Sabi sobra 2 taon mula bago magbubukas. Sa Davao City Coastal Road Segment A, nakatakda asab nga ablihan ang segment. Ito po ay kasama ng flood control projects nila. Karugto, nagtawid sa Bukana ng ilog.
para papunta din sa kabila sa flood control din sa kabila. B. Ang Davao City Coastal Road usa sa mga big ticket project sa administrasyong Duterte. Apan sa nakatakdang pag-abli sa segment B, gihulagway kini ni Acting Mayor Sebastian Duterte nga usa ka premature nga pag-abli sanglit wala pagayod kini. So pinuna ni Sebasti Duterte si BBM na pag inaugurate na hindi pa daw binuksan na, hindi pa nga premature pa ang project, hindi pa tapos. Natapos. Itong project po ito ay binigay ng China ng libre. At nakuha ito ng Duterte sa panahon niya nung siya presidente na pinangako na ng China na libre. Kung sa una gikan sa junction Ang problema na natin sa China, nangagaw ng dagat natin. bago aplaya hangtod Tulip Drive sa Times Beach sa Aculand lang ang maagian sa mga motorista, nakatakdang gikan bago aplaya makalusot na hangtod sa Rojas Avenue. Kini human giablihan na o ablihan nakatakdang ablihan ang Davao City Coastal Road Segment B o ang gikan sa Times Beach Rotonda hangtod na sa Rojas Exit diin na sa Rotonda. Dinhi sa Segment B maagian ang Bukana Bridge nga mo'y nagkonekta sa Times Beach ug sentro sa Barangay 76-A Bukana. Gitukod ang maong tulay gamit ang pondo gikan sa China Aid Grant o gipangunahan ang pagtukod sa China Road and Bridge Corporation. Gilauman nga sa pag-abli Nais ko lang sabihin na ang China Aid Grant ay hindi po natin babayaran, hindi yan natin utang sa China. Binigay po ng China yan ang pondo na yan. Coastal Road gikan sa At sila mismo na engineer ang gumawa niyan kaya hindi palpak ang tulay. Tulip Rotonda hangtod sa Rojas, ma-divert na ang traffic gikan sa Quimpo ug Quezon Boulevard. Sanglit makadiretso na og lusot ang mga pribadong sakyanan padulong sa Rojas gikan sa South. Hinuon base sa anunsyo gikan sa DPWH 11, ginabawal una ang mga pedestrian sa pag-agi tungod sa nagapadayon nga electrical testing sa Bukana Bridge. Gikan sa Rojas Rotonda hangtod sa Rojas Exit, inay konkretong semento, asfalto ang gigamit sa dalan. Apan una ang pag-abli sa dalan, nagpagula og pahayag si Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Sumala niya, premature ang pag-abli sanglit duha lang sa 4 lanes sa Coastal Road Rojas Exit ang ablihan. Kini aron masunod lang matud pa ang careless nga pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpabilin sa jurisdiksyon sa DPWH ang Segment B sanglit wala pa kini opisyal nga na turn over sa LGU tungod kay wala pa gayon natapos ang proyekto. Og sa inspeksyon gipahigayon sa Davao City Road Project Advisory and Monitoring Board kagahapong adlaw, duha pa lang ka lanes ang hapit na mahuman. Wala sa street lights og safety og traffic signages ang naka-install sa Ibig Rojas sabihin, Exit. hindi pa tapos kay sinasabi ni Basti Duterte, premature yung ginawa ni BBM na nag-inaugurate, hindi pa nga eh. So ito naman, may ito may naman na sunod na project, pakita natin. Akala ko ba kaaway mo China tapos sinangkin mo ngayon proyekto na binigay ng China. Yan. 7 kilometers mula Bago Aplaya hanggang Arcastillo. Ginawa ang proyektong ito para ma-decongest ang traffic sa loob ng lungsod at mas mapabilis ang biyahe ng mga motorista. Ang buong proyekto ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 30 billion pesos, kabilang na ang mga road sections at ang Bukana Bridge na malaking tulong sa koneksyon ng southern and northern parts ng Davao City. Noong July 2023, binuksan sa publiko ang unang bahagi nito, ang Bago Aplaya hanggang Times Beach na segment. At sa videong ito, aalamin natin kung nabuksan ba ang pangalawang bahagi, ang Times Beach hanggang Rojas Avenue segment na nakatakda sanang buksan noong December 15. Yan ang ating alamin sa videong ito. Kaya tara, samahan niyo ako muli sa isa na namang panibagong paglalakbay at pagtuklas kung gaano kaganda ang Pilipinas. Na siguro ay segment A. Pagkatapos natin doon ay didiretso tayo sa segment B at titingnan natin for the first time yung bagong bukas na segment B. Ayon sa mga nakalap kong impormasyon mga idol, ay bubuksan supposedly noong December 15.
ng alas 5 ng hapon yung segment B. Pero naantala siya, base naman dun sa napanood ko at nabasa ko, ay bubuksan daw siya sa alas 6 ng December 16. So today is December 17, time check 10:23 na ng umaga. So hopefully ay bukas na yung segment B ng Coastal Road. So yan yung aalamin natin ngayong araw kung natuloy ba yung pagbubukas. At kung sakali mang nabuksan na nga, ay tingnan natin kung ano nga ba yung makikita natin doon. Kasi itong Davao Coastal Road, mga idol, napakalaking proyekto, 0.5 km. So, papasok tayo dito. So itong sa kanan natin ay actually hindi pa ako nakapasok dito sa itong area na to. Hindi ko alam kung anong meron nito. Pero sa nakikita ko mga idol ay parang park din siya. May mga ayan, may building. Tapos may mga garden. So most probably ay parte yan ng park. At yung mismong park talaga na binibisita ng mga tao ay andun pa sa unahan. So papasok tayo dito sa parang tunnel at tatagos ito papunta dun sa mismong park na pinapasyalan. At ito sa kanan natin, ito na yung mismong park. At yung sa kaliwa ay ito yung parking area. Tingnan nyo kung gaano kalawak yung parking lot. So ina-expect nila na ganun kadami ang pupunta dito. Siguro paghapon or sa umaga ay maraming pupunta dito. Nung nakaraan kasi na pumunta ako dito ay medyo tanghali ng mga idol at syempre pag mainit yung panahon, wala masyadong pupunta sa mga ganitong lugar. Pero malamang paghapon maraming tao dito. At yung sa harapan natin, yan ang mismo yung park na ginagawang pasyalan ng karamihan ng taga Davao. At syempre, yung mga turista na dumadayo dito sa Davao City ay pinupuntahan din niya ang park na yan. Sobrang ganda, sobrang linis at well-maintained ang park na yan mga idol. So ayan, may nagbabantay. Libre ang pumasok dyan. So ayan may mga laruan pang bata. At eto, palabas na tayo. Balik tayo sa kalsada para yung exit natin ay papunta dun sa may bandang Ecoland area. So siguro pwedeng pumasok dyan kasi may gate tsaka bukas. Hindi ko lang alam kung ano. Meron din palang playground dito. Ayan So medyo maliit siya compare dun sa dinaanan natin kanina. So eto, palabas na tayo mga idol. At etong kanto na to, bawal mag-left turn. Kaya ginawa nila ng exit dun sa kabila. Kung sakaling gusto mo pumunta dun, palabas naman dun sa bago. So tayo ay papunta tayo ng Ecoland area. So kakanan tayo. So sa mga hindi pa nakapunta ng Davao City or Davao City Coastal Road ay eto, papakita ko sa inyo yung itsura ng Davao City Coastal Road. Itong kalsada na to mga idol ay libre, wala itong toll, pero bawal ang mga public transportation na dumaan dito. At mga truck hindi pinapadaan dito. Bawang mga private vehicles, mga motor, yung mga dumadaan dito. At take note mga idol sa mga gustong pumunta dito ay panahon na wala pang Davao City Coastal Road. Itong area na to ay sasakyan na dumadaan sa sentro ng Davao City ay itong mismong Coastal Road ay nagsisilbing dike kung sakali mang magkaroon ng storm surge. Parang flood control na rin siya. Camera natin sa taas kasi medyo malayo na yan pag sa 360. Medyo malabo na rin pag i-zoom natin. Pero sa kaliwa ay mga fish cages. Ang pagkakaalam ko, ang inaalagaan nila dyan ay mga bangus. Hindi ko lang alam kung meron pang iba. Pero may napuntahan kasi ako dyan dati na nag-aalaga ng bangus. Ito sa kaliwa natin ulit ay mga resort yan. So dati ay may mga beach resort na pinupuntahan dyan. At yung iba naman ay andyan pa rin kaso wala na silang beachfront. So hindi ko alam, baka nag-inland na lang sila, gumawa sila ng pool yung iba. So itong area na to ay malapit sa isang junction. So may access ito sa may bandang Matina Playa. Itong kanto pa rin na nililigo. Hindi naman kasi ganun kalala yung dumi sa dagat dyan mga coastal road. At medyo naaaninag natin na may mga equipment, may mga heavy equipment. Okay, gaya na sabi ko kanina mga idol. Ito sa kaliwa natin, syempre dahil coastal road siya, ay dagat. Pinapatibay lang yung gilid din sa may bandang dagat. Sa may Rojas, banda mga idol, dahil maliit yung exit dun upload. So ayan mga idol, hanggang dito na lang. Ito ang Biyahe with Ken. Lagi yung tandaan, lagi yung ingat at Okay. So yan na, yun, tapos sa vlog, pinakita ko na yung mga iba sa mga probiba na mga 51 billion na hinahanap ni Trillanes, ni Abante, at saka ni Tinio. So yun lamang po. So taga Davao ako, donated ng China patungong BBM na katawa pa inangkin. Tapos Jigiriarte, libre ba talaga paano na iba yung DWPS na issue, Jigiriarte mo para kang bobo, Jigiriarte. Tatanga-tanga ka. Ayusin mo ng maigi. Yung Japan nga, tsaka Russia nag-away-away pero magkaibigan pero may isla na pinag-awayan.
yung China at saka Russia may pinag-awayan ng mga lupa. Pero magkaibigan pa rin. Ganun po yun ang relasyon ng bawat bansa. Kahit nagkaagawa ng teritoryo, may punto ng pagkakaibigan pa rin. Sabi ni, sino bang kaaway to ni Kwan? Sa kaaway ni Andrew Meds. Ronel, tubo, toto, dati laki ng respeto ko. Ati, ngayon wala ka ng respeto, okay lang po. Wala ka nang gana manood sa akin, okay lang po. Ngayon ka lang naman manood sa tagal-tagal ng ano yan. At saka nagsasabi lamang ako, Ronel, ng totoo, Ronel Tubo. Kaysa wala naman akong sasabihin ng mga marites laban kay Duterte. Bagkos kinidnap pa si Duterte, bakit hindi ko pinaglaban ng ang batas ng Pilipinas? Yan ang dapat tandaan nyo. Huwag kayo stick o mag-antay. Mga DDH kayo, anong DDH? Yung mga grupo kabila, DDH. Kayo DDH. Anong DDH? Duterte diehard haters. Duterte diehard haters. Ang sa mga DDS, Duterte diehard supporters. Kayo DDH. Duterte diehard supporters, Ronel Tobo, di ba? Ang gusto niyo lang lagi, gusto naman music sa inyong tainga, basta birahin si Duterte kahit piki nang ginagamit yung balita. Okay? Pilisa Barrientos. Wala nagawang tama. Akong ganyan na Duterte pa rin. Sa Davao lang naman, klaro sa flood control sa Davao ang pinakamagandang ginawa. Jigger Davao, Kalabaw lang ang pwede. Ay, nakapunta ka na ba sa Davao, Jigger Arte? Gusto ko pukpukin yung ulo mo eh. Hindi ka nga nakapunta doon, kwento ko ng kwento. Masyado ka magmamaliit sa mga taga Mindanao. Kaya ayaw ko na sa inyo eh, mga taga Luzon eh. Minamaliit yung taga Mindanao eh. Mga kala nyo, mga kakamping, mga magaling kayo. Mga makadilaw, makakamping, mga BBM, akala nyo magaling kayo. Ay, sus. Huwag kayo magmamaliit. Pare-pareho lamang tayo Pilipino, huwag kayo magmamaliit. Why is been okay lang ma-insertion? Basta nagawa ang insertion, wala akong problema dyan. Na Pilipinas yan, boss, ano masasabi mo sa pagbaba ng, ayun, ebidensya, hindi ko na-dikta yun, hindi ko nagawa yun. Tao na mismo nagsasabi laban kay Marcos, negative 3. Saka mo kita, negative 3. Negative 3 dapat resign ka na. Siya Senpai, tatak Duterte, tunay serbisyo at malasakit sa Pilipino. Okay. YouTube intro boys, thanks. Tapos Jiggerati, ang Brickwater Stone, Jackstone. Tama, Jackstone na tawag dyan. Thank you, Jiggerati. Kahit na galit ako sa iyo, nagbigay ka rin magandang edukasyon. Salamat po. Chris Bagtas at in the Philippines, thanks again from Chris. Chris Bagtas, Sweet Bingo. Maraming sweet bingo kahit actually marami. Mingo sa Guimaras ang pinakamasarap na mingo. From Ilagan City, Isabela, Luzon, Philippines. Thanks, si Chris Bagtas. Mine, GB Dilig, TENGE. Sino bang tanga? Jigger natin sa Davao ba yan? Davao po ito, Jigger. Elma Smith, facts. No lies, no lies. These are facts. These are not lies. Jigger, ilang buwan taon na nakalipas. Oy, matagal na ito. Inumpisahan. Ngayon lang nilabas kasi hindi naman sila mayabang. Gano'n lang po, Jigger. Elma Smith, Marcos pa rin ang may ginawa na may gawa. No, fake story si Marcos mo. Katarantaduhan ni Marcos na sarap sampalin eh. Yan lang ang halaga sa 50. Marami pa po silang proyekto. Jigger natin, masado kang Marte. Ina de la Cruz Kausing, kasama ka na ba sa payroll? Hindi po, wala pong bayad sa akin kahit piso. Pasensya ka. Ikaw lang naman ang masyadong anti-Duterte. Kayo, member ka ng DDH. Ngayon magkaroon tayo ng tournament. DDH versus DDS. Magpili kayo kat anong sports. Mga DDH versus DDS. Anong sports gusto na? Billiard? Pag billiard, talo na kami kasi nandun. Pero DDH si si Bata Reyes eh. Amil Mutalib. Assalamualaikum. Alaikum. Wala nang pag-asa, Philippines governed by fools and thieves. Tama. Si Trillanes lang nagpapaiyak sa mga Duterte dahil wala silang
may gaganti. Wala, hayaan mo si Trillanes yan. Mabibisto rin yan. Sinungaling numero 1. Biro mo sasabihin niya 150 million ang binabayad na attorney's fees kay Kaufman. Hindi naman magaling na abogado si Kaufman. Ang hina ng gawa ng trabaho. Nako. Miss Daisy, mga kabanggang 100 million guni-guni lang ang resulta. Mga bangag siguro. Sanchali, 51 billion. Pakita nyo ang yung inutang ni Duterte sa bansa na sana punta. Inutang sana punta. Di ba? 2-3 taon naging COVID. SD Boris, salamat sa vlog na may karunungan at kaalaman. Idol Attorney Kausing, OFW from Africa. Thank you. Sanchile, si Senator Trillanes lang may malasakit. Kakasuka Trillanes, kakasuka. Huwag ka na magkwento tungkol Trillanes. Kakasuka yan. Ping Diniga, watching from New York. Put Kakmi Sharin, matibay talaga dyan. May hagdan pa yan. Dongkas, Merry Christmas, kabangag. Miss Daisy, ikaw ang naulol. Bobong Trillanes, yan, attorney, parang sirang plaka, puro Duterte, bukang bibig. O nga ba't hindi niya titirahin si BBM? Ang daming kinananakaw ni BBM, 2 billion naman. Merry Christmas, sa mga saraulong DDS. Ikaw, sige, salamat DDH. DDH ka, no? Ang basang plako. Mr. YouTuber na naipakulong na ganit Trillanes, isa ka naman DDH, Duterte hater na mga bata ni Trillanes, DDH yan eh. Mr. YouTuber, yak mga Duterte kay Trillanes kasi wala. Yak no, hindi naman uyak po. Lorito Choba, magaling si Trillanes kung hindi totoo pumirma. Wala ka nung Trillanes mo. Trillanes sinungaling, number 1 sinungaling sa mundo. Notorious liar, Trillanes. Mga kabagos, Lalaine Torrenuevo, advance healthy Trillanes, safe. Trillanes, sinungaling numero 1. Lalaine Torrenuevo, sino pa? Troll si BBM sa comments. Di bale, hayaan mo na lang sila. Hanggang dyan na lang po. Merry Christmas po kahit sa mga kumontra. Merry Christmas.